lahat ng mga kasamahan, kaibigan, pastor sa SCB Alliance, sa mga naka-tune in at nanonood sa live streaming na ito, sa media team, sa pangunguna ni Pastor Achi, sa pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At ganun din po, lubos ako nagpapasalamat sa ating spiritual mentor, walang iba kundi ay Pastor Wilbert at Pastor Asmin. Maraming salamat po sa isang pagkakataon at pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa SCB live streaming. So minsan pa po, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-uusap o pagwalibulay ng salita ng Diyos, na ito po ay ating pong matatagpuan sa Romans chapter 4 verses 13 to 25. So ang ating pong topic dito is about increasing our spiritual capacity by the culture of growing faith. Increasing our spiritual capacity by the culture of growing faith. At dito po ay ating pong aalamin kung paano madidevelop ang kultura ng lumalagong pananampalataya at ano ang mga proseso sa paglago ng kultura ng lumalagong pananampalataya. So ito po ay may 4 na pointers. Ang una po, under pressure, faith stretches us into another level of growth in its size and stability. Ang pangalawa po, upgraded faith by overcoming doubts, unbelief, and trials while we are consistently receiving the proceeding and prophetic word of God. And thirdly, unmovable faith by holding tightly and trusting in the integrity of God. At pang-apat po, unleash the power of faith by the Spirit and the word of faith. So dito po, pumapaloob ang ating pong pagbubulay-bulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Increasing our spiritual capacity by the culture of growing faith. So nais ko pong basahin po sa inyo ang ating pong pinaka-main passage dito po sa Romans chapter 4, verses 13 to 25. So ito po ang sabi, it was not through law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the word, but through the righteousness that comes by faith. For if those who live by the law are heirs, faith has no value, and the promise is worthless, because law brings wrath. And where there is no law, there is no transgression. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he will live. The God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Against all hope, Abraham in hope believed and so become the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God has power to do what he had promised. So this is why it was credited to him as righteousness. The words it was credited to him were written not for him alone, but also
for us, to whom God will credit righteousness. For us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead, he was delivered over the dead to death for our sins and was raised to life for our justification. So pagpalain po pagkabasa ng salita po ng Diyos. So ito po ang nakita ho natin na nangyari sa buhay po ni Abraham at sa kanya pong hinarap na mga sitwasyon at issues sa kanya pong buhay ay pinakita po na ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nanatili at ito ay patuloy na lumalago o umuunlad sa iba't ibang panahon na kinalalagyan ng kanya pong buhay o sa paglakad ng panahon patungo sa katuparan ng pangako ng Diyos. So sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, marami pong mga issue o krisis ng buhay na nangyayari na hindi natin pwedeng takasan o maiwasan at ito ay kinakailangan nating harapin at pagtagumpayan upang tayo ay magpatuloy sa pagsulong sa ating kinabukasan at sa pagtupad ng ating pong prophetic destiny na i-design ng Lord sa ating pong buhay. So, issues and crises are inevitable scenarios in life that we must face, overcome, so we can move forward and fulfill our prophetic destiny. So, ang mga hamon, the challenge po ng buhay sa magitan ng issue at crisis ay nagdadala sa atin ng breakthrough kung ito'y ating harapin ng merong pananampalataya. Sabi nga po sa isang quotation po ng ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert, face the issue and God will give you breakthrough. Face the issue and God will give you a breakthrough. Kaya anuman pong mga issues o krisis sa buhay, ito po ay hamon sa atin, ngunit kung ito'y ating harapin ng may pananampalataya, ito ay magdadala sa atin sa isang panibagong antas ng breakthrough sa ating pong buhay. At makita rin po natin na sinasabi ng Biblia na ang ating Diyos ay naglagay ng standard ng pamumuhay para sa kanyang mga anak o sa mga righteous. God has set a standard of living on earth for the righteous. So ano ito? The life of faith. The life of faith, ang buhay pananampalataya, na kung saan ito po ang sinabi sa Romans chapter 1, verse 17. Sabi po ng Romans 1, verse 17, for in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. The righteous will live by faith. So malinaw po dito sa sinabi ng Romans chapter 1, verse 17, na kung ano yung itinatag po ng Diyos na standard ng pamumuhay para sa mga righteous o para sa kanyang mga anak. The righteous will live by faith. And according to Hebrews chapter 11, verse 6, ang sabi po, and without faith, it is impossible to please God. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So ito po ang klase ng buhay na saan po ay pinakita sa atin ng Hebrews chapter 11 verse 6 na pamantayan ng pamumuhay na hinahanap ng Diyos o itinatag ng Diyos para sa mga anak niya o sa righteous people. At alam po naman natin na tayong mga mananampalataya ay matuwid sa harapan ng ating pong Ama dahil sa ating pong Panginoong Hesus. At dito po sa ating pong kalagayan na bilang matuwid sa kanyang harapan, ito po yung pamantayan ng pamuhay na binigay ng Diyos, ang buhay pananampalataya. So sa ating pong mga talatang binasa, pinakita po rito, ang buhay pananampalataya, ito yung highest standard of living on earth at all times in the sight of God. Life of faith is the highest standard of living on earth at all times in the sight of God.
The standard of living that always pleases God. The standard of living that connects with God. The standard of living that attracts and accepts the things from heaven with is God's favor. Praise God. Kaya po sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith, not by sight. We live by faith, not by sight. Praise God. So, kailangan po nating malaman ano ba yung kaparaanan, papaano madidevelop ang kultura ng paglagong pananampalataya na kung saan ay magbibigay sa atin ng pag-angat ng ating spiritual na kakayanan or spiritual capacity. So we must know the dynamics and develop the culture of growing or changing faith for the increasing of our spiritual capacity. Ang sabi po sa Isaiah chapter 7 verse 9, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung hindi raw po tayo magiging matatag o matibay sa ating pong pananampalataya, hindi tayo makatatayo sa lahat ng panahon o pagkakataon. At ang sabi po ng isang version ng Biblia, unless your faith is firm, I cannot make you stand firm. So kung hindi tayo magiging matatag, tayo po ay hindi magiging matibay, malakas sa ating pananampalataya, ang sabi po dito ng Panginoon, hindi tayo niya matutulungan na tayo ay manatiling maging matatag o matibay. Kaya po napaka-importante na ating malaman ang dynamics kung paano tayo lalago sa kultura ng pag-unlad ng ating pananampalataya. So sabi po dito, how to develop the culture of growing faith. How to develop the culture of growing faith. What are the processes in developing the culture of growing faith? Ulitin ko po. How to develop the culture of growing faith? What are the processes in developing the culture of growing faith? Number one, under pressure faith stretches us into another level of growth in its size and stability. Under pressure faith stretches us into another level of growth in its size and stability. Alam ko po na hindi madali ang kalagayan na kung saan tayo po ay nape-pressure. Pero hindi po naiwasan sa journey ng ating pong buhay bilang mga mananampalataya, anak ng Diyos. Dumarating po tayo sa sitwasyon na tayo ay under pressure or under pressure yung ating pong pananampalataya. So ano ang layunin ng Panginoon? Bakit niya ito pinapahintulutan na mangyari sa ating pong buhay? So sa isang positibong pong pagtingin ay walang iba na dahilan kung bakit ang ating pananampalataya is under pressure ay upang i-stretch ang ating pong pananampalataya sa isang panibagong paglago ng kanya pong size, ng kanyang laki, taas, o lalim, at ganoon din ang kanya pong pagiging matibay o katatagan. So sabi po rito sa Romans chapter 4, verses 16 to 19. Ang sabi po rito, therefore, the promise comes by faith. So ang pangako po ng Diyos ay tinanggap, sabi po rito, sa magitan ng pananampalataya. Ito po ang naranasan ni Abraham na ang pangako ng Diyos ay nangyari sa kanya, naganap sa kanya dahil sa pananampalataya. So that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed. So the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Against all hope, Abraham in hope believed
and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall be your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah womb was also dead. So dito po sa sitwasyon ni Abraham, nung dumating o tanggapin niya ang pangako po ng Diyos na siya ay magkakaroon ng anak, na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ang kalagayan po ng kanya pong pangatawan at ganun din si Sarah, sila ay matanda na. At imposible nang magkaanak dahil po sa kalagayan ng kanilang pong katawan ay nasa katandaan na. At aside po nito ay sa kabila ng wala ng pag-asa dahil sa pangako o sa salita ng Diyos na tinanggap ni Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa, ay nagkaroon siya ng lakas o pag-asa na mangyari ang pangako ng Diyos nito sa kanya. Ang kawalan ng pag-asa na kaisipan at damdamin ay kanyang tinapatan ng pag-asa. Na sa pagkakataon na sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa, wala po siyang anak noon. At pangalawa, ang kalapong kalagayan ng kanilang katawan na mag-asawa ay pawang matanda na. Wala na po sa panahon na magkaroon pa ng anak. At sa dahilan na ang kanyang asawa rin na si Sarah ay baog. So, yung pong sinasabi ng Diyos kay Abraham na pangako, ito ay kabaliktaran doon sa literal, sa aktual na kondisyon ng kanila pong buhay. At dito ay makita natin sa pagtanggap ng pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ito po isang panibagong hamon sa buhay ng mag-asawa ni Abraham at Sarah. Dahil sa matagal na panahon na wala silang anak at nag-aasam na magkaroon ng anak, pero imposible sa paningin nila. Dahil nga po si Sarah ay baog at dumating na sila dito sa katandaan ng kalapong buhay. Nang ibig sabihin po nito ay matagal na panahon na naka-lockdown. Yung kanila pong sarili, lakang buhay doon sa walang anak. At tanggap na sila ay, hindi na magkakanak. Pero dumating ang panahon na ang Diyos ay kinatagpo sila upang bigyan ng pangako na magkakaroon ng anak. Isang panibagong hamon kay Abraham at Sarah na ito po ay, kung ating titingnan sa nangyayari sa atin ngayon, ay pumasok sila doon sa panahon ng new normal. Season ng kalapong buhay. Ano po yon? Yung pagtanggap ng pangako ng Diyos na sila ay magkakaroon ng anak at si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. At habang hindi pa ito nangyayari, hindi pa nila natatanggap ang katuparan ng pagkakaroon ng anak. So ito po'y pressure sa kanila dahil habang lumalakad ang araw, ang panahon, sila ay patanda na ng patanda. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi po ng ating pong binasang scripture from Romans chapter 4, verse 16 to 19, ang pagkakataon at sitwasyon mula nang tinanggap nila ang pangako ng Diyos na sa tingin ng tao ay wala ng pag-asang magkaanak. Si Abraham ay tumayo sa positibong pag-iisip at damdamin. Ang walang pag-asa ay tinapatan niya ng merong pag-asa. Pag-asam, na itong pangako ng Diyos ay mangyayari sa kanya. At sabi po ito, hindi humina ang kanyang pananampalataya. Hindi humina ang kanyang pananampalataya, bagamat ang kanyang katawan
ay may tulad na, ang sabi po nito, ay patay na. Kumbaga sa Pilipinong terminology ay amoy lupa na. Ano po? Pero si Abraham, ano po, dahil sa kalagayan na siya, ang sabi po ito, 100 years old na. At si Sarah ay consider na hindi na kaya ng kanyang ng matris ni Sarah na magkaroon ng anak. Hindi nagbago yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos. At ganoon din si Sarah. Na sinabi po dito sa Hebrews chapter 11, verses 11 to 12, sabi po dito, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. So ang sabi po ng Romans chapter 4, verse 19, and that Sarah's womb was also dead. But sinabi po dito, because of faith, ano po, ni Sarah, dito po sa Hebrews chapter 11, verse 11 to 12, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. Yung imposible sa tingin ng tao na hindi na, ano po, at wala ng kakayanan ang matres ng isang babae na magdala ng sanggol for the 9 months ay nangyari kay Sarah na kung saan siya po ay nasa edad na 89 years old. So dumating po si Isaac sa buhay ni Abraham na si Abraham ay 100 years old at si Sarah ay 90 years old. Ibig sabihin po, 89 years old nung magbuntis si Sarah. And then sabi po dito ng Hebrew 11 verse 11 to 12, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because he judged him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sun which by the seashore. So, kita po natin na dito sa sitwasyon na under pressure, ano po, si Abraham at si Sarah. Pinakita pa rin po dito, yung potensyal at yung progress ng kanilang pananampalataya na sa kabila na hindi umaayon ang pinapakita o naranasan nila araw-araw sa kanilang katawan. Yung kondisyon ng kanilang katawan ay hindi angkop, hindi umaayon doon sa prophetic word na kanilang tinanggap. Pero ang maganda po rito, na pinakita sa buhay ni Abraham at sinabi ng salita ng Diyos, hindi dumipende si Abraham so kung ano ang kondisyon ng kanilang katawan. Ano po? Nasa kabila ng walang pag-asa, dahil matanda na, ay naandun pa rin ang pag-asa na siya ang naging dahilan upang manatili siyang naniniwala o nananampalataya doon sa prophetic word na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya naman ang sabi po sa Romans chapter 4 verse 18 to 19, in hope against hope he believed, in order that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. And without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of the Sarah's womb. So hindi po nang ibabaw yung tinig ng kalagayan o kondisyon ng kanilang katawan ni Sarah, ni Abraham, doon sa pinanghahawakan ni Abraham na salita ng Diyos, the prophetic word. Amen? So, bagamat under pressure yung pananampalataya nila, pinakita pa rin po sa scripture nito yung potential and progress ng kanilang pananampalataya. Ito ay hindi humina, hindi nagduda, at lalo pang, kumbaga, naging matatag ang kanilang pananampalataya sa kabila na merong hinaharap na pressure. Ano po? Ang sabi ng Hebrew 11:11, ano po? By faith, even Sarah herself received
ability to receive, according to the NASB version. Ano po? By faith, even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life. Beyond the proper time of life. Lipas na sa panahon. Ano po? Wala nang kakayanan. Kumbaga in the natural, ang kanya pong womb, yung kanyang matris na magdala ng sanggol. Pero nagawa ni Sarah. At the age of 89, amen, siya po ay nagbuntis. Hello. Amen. So, kita po natin dito, when faith is under pressure, hindi po nangangahulugan na ito ay tuluyang masisira, mawawala o babagsak. Under pressure faith stretches us into another level of growth in its size and stability. So like Abraham and Sarah, the potential and progress of our faith is being demonstrated when our physical and a current condition does not correspond to the prophetic word of God. So faith under pressure will stay strong and strengthened if it operates under the atmosphere of hope and expectation. Isa po ito sa ating makita, na iminodel, sa atin ni Abraham, na sa panahon na andon na under pressure, ang kanyang pananampalataya, na natiling matibay, lumalakas, ang kanyang pananampalataya dahil po doon sa pag-ooperate, pagkilos, ng atmosphere of hope and expectation. Ang sabi po ng Romans 4:18 sa New Living Translation, even when there was no reason for hope, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. For God has said to him, that's how many descendants you will have. So sabi po nito ng Romans 4:18, bagamat wala na pong pag-asa, ang sabi po nito, si Abraham ay patuloy na lumakad na buhay na merong pag-asa, naniniwala na siya ay magiging ama ng maraming bansa sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging baog at katandaan ng kanyang asawa na si Sarah. Isang kalagayan na negatibo na walang pag-asa. Si Abraham po ay nanatili doon sa atmosphere of hope and expectation. Paano po pinakita? Patuloy siyang naniniwala, nanampalataya, na totoo na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ang sabi po ng Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. May the God of hope fill you with all joy. So, ang Diyos ng pag-asa, sabi po nito ni Paul, ang kanya pong dalangin ay mapuspos tayo ng lahat ng kagalakan, ng kagalakan, kapayapaan, habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. And so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya, ganun po yung kahalaga, yung atmosphere of hope and expectation sa panahon na under pressure yung ating pananampalataya, at pinakita po sa atin ng scripture na ito ay kalooban ng Panginoon na manatili tayo na lumalakad in the atmosphere of hope and expectation. So ito po isang mahalaga na ingredients sa pananampalataya na sa ilalim ng pressure tulad ni na Abraham and Sarah. So faith under pressure will stay strong and strengthened if it operates under the atmosphere of hope and expectation. So living in the culture of faith within the atmosphere of expectation and hope
causes someone to see the new thing from God. Think significant things and verbalize it every day. Ulitin ko po, living in the culture of faith within the atmosphere of expectation and hope causes someone to see the new things from God, think significant things, and verbalize it every day. So ito po yung ating matatagpuan sa sinabi ng Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Ang sabi po dito sa NIV, forget the former things. Forget the former things. Do not dwell on the past. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. See, open your eyes. Amen? Sa panibago pong paraan, ng pag-iisip, isang panibagong pag-iisip mula sa ginagawa ng Diyos. Ang nais po na makita ng Panginoon sa atin. Nasabi po dito, see, I am doing a new thing. Now it is spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. At sabi po dito sa New Living Translation, Isaiah 43 verse 18 to 19, but forget all that. It is nothing compared. It is nothing compared to what I am going to do. So for I am about to do something new. For I am about to do something new. See, I have already begun. See, I have already begun. Do you not see? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Praise God. Living in the culture of faith within the atmosphere of expectation. Ano pong may dudulot dito sa atin? Kapag ang ating pong pananampalataya, the culture of faith ay nasa ilalim ng atmosphere of expectation and hope. So nagkakaroon po ng pagbabago. Epekto nito sa buhay natin, isang pagbabago, ng kaisipan, ng buhay, at ng sinasabi. Ang sabi po ito, living in the culture of faith within the atmosphere of expectation and hope causes someone to see the new things from God. Think significant things. So sa bawat araw, ang laman ng ating pong isip ay yung pong mahalagang bagay na mula sa Panginoon, na mula sa Kanyang salita, at ito ang binibigkas, ang dinideklara ng ating mga labi sa bawat araw. So pinakita po sa atin ng salita ng Diyos from Isaiah 43 verse 18 to 19 na ang ating pong nakaraan ay hindi magiging glorious kaysa ating pong kinabukasan o hinaharap. Our past is not much glorious than our future. So we believe that our future is better than our past. We believe that our future is better than our past. That's why we make sure that every move we take will contribute on the preparations for our better future. Our better and victorious future is the fulfillment of God's prophetic promises or destiny in us. So ito po ang dahilan, kung bakit napaka-importante na sa isang pananampalatayang nakasalang o humaharap sa pressure ay patuloy na lumalakad, tumatayo sa pananampalataya within the atmosphere of hope and expectation. At dito po ay kinonfirm at pinagtibay sa atin ng salita ng Diyos. Na tulad ni Abraham at ni Sarah, na hindi sila nagpatalo doon sa sinasabi ng kanila pong buhay sa nakaraan, sa kasalukuyan, nakatayuan na imposible ng magkanak. Kundi, nung humawak sila, pinanindigan ang salita ng Diyos. The prophetic word, the prophetic promises of God sa kanang buhay. Kaya naman, ang kanyang buhay ay humarap doon sa isang matagumpay, pinagpalang kinabukasan. So, there is hope
there is hope in your future. And in your future, there is hope. There is hope in your future, and in your future, there is hope. According to Jeremiah 29, verse 11. Ang sabi po ng Jeremiah 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. For I know the plans I have for you." Mas nauna na po na merong pinakamagandang plano ang Diyos kaysa ating pong naisip at itinakdang plano sa buhay po natin. Ang sabi ng Panginoon, plans to prosper you. Praise God. That's why there's hope in our future. In our future, there's hope. Hallelujah. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. And according to Ephesians chapter 3, verse 20, ang sabi po ng Ephesians 3:20, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Praise God. Kaya po mula sa mga salita ng Diyos at sa kaisipan ng Diyos na pinahayag dito sa Kanya pong mga salita, sa ating pong tinatayuan na tinanggap na pangako sa salita ng Diyos, destiny, ayon sa salita ng Diyos na ating pong tinanggap, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kung hindi umaayon ang kondisyon ng ating pong buhay sa kasalukuyan. At huwag din po tayong patatali sa ating pong pagharap sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa ating pong mga nakaraang karanasan. Sapagkat ang buhay po ng mga mananampata, ng mga righteous, ay meron pong disenyo ang Lord na walang iba kundi ang ating pong hinaharap ay tiyak na ito po ay may pagtatagumpay at pagpapala. Praise God. So there is hope in your future, and your future there is hope. Praise God. So napakahalaga po na kung sa panahon na tayo sa ating pong journey bilang church o bilang mga mananampalataya na tayo humaharap sa matitinding mga pagsubok sa buhay, problema, hardship, crisis, or sinasabi natin under pressure, yung ating pong pananampalataya, ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa kung ang tinig ng salita ng Diyos ay mananatili sa ating puso at sa ating pong kaisipan. Sapagkat ang salita ng Diyos, the prophetic word, the now word, na ating pong tinatanggap, ang siyang nagsusustain sa ating pong puso at kaisipan ng pag-asa. At talagang patuloy tayong aasa sa kung ano ang inilaan ng Diyos sa atin na kinabukasan or prophetic destiny. Alam po natin ito'y mangyayari. Nalilimitahan tayo. Hindi ho dahil sa ating pong pinag-aralan. Hindi doon sa ating pong pinagdaanan sa ating pong buhay. Hindi rin sa kalagayan ng ating pong buhay. Nalilimitahan tayo, sa pagtingin sa matagumpay at pinagpalang kinabukasan or sa katuparan ng salita ng Diyos, ng pangako ng Panginoon, dahil nalilimitahan po tayo doon sa kakulangan o kawalan ng pag-asa. You are not limited by your background, education, status. Instead, you are limited by the size of your hope. Reading ko po, you are not limited by your background, education, status. Instead, you are limited by the size of your hope. Praise God. So, kung nakita po natin na sa kabila po ng pagsubok sa ating pong tinatayuan na pangako ng Panginoon, salita ng Diyos na tinanggap natin about our future. Praise God. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung ang ating faith
ay under pressure, manatili tayo doon sa atmosphere of hope and expectation. Ay kung ating pong nakita yung liwanag ng matagumpay, pinagpalang kinabukasan na laan ng Diyos sa buhay natin. Kung ating nasilip ang larawan ng destiny na inilaan ng Diyos sa buhay natin. Praise God. Magpapatuloy po tayo na ito'y abutin sa kapangyarihan ng ating pananampalataya sa Panginoon. At isa pang bagay na pinapakita po sa atin na kung merong mataas na pagtingin ng Diyos sa buhay natin, huwag tayong makontento sa kung ano ang posisyon at kondisyon ng ating buhay sa Panginoong Kristo ngayon. Aim higher for your maximum maturity and potential in Christ through faith. So, faith under the atmosphere of expectation and hope will affect someone's way of hearing, thinking, speaking, acting, and the measure of faith and word he is receiving. Ulitin ko po, faith under the atmosphere of expectations and hope will affect someone's way of hearing, thinking, speaking, acting, and the measure of faith and word he is receiving. Wala po itong pagkakaiba sa ating pong hinaharap na sitwasyon ngayon, ang COVID-19. Kumbaga, sa kapangyarihan unang pananampalataya, under atmosphere of hope and expectation, ang buhay ng isang anak ng Diyos o mananampalataya, ito na ang naging sistema ng kanya pong katauhan. Kumbaga, wala po pagkakaiba ito sa term na para kang na-COVID. Dating hindi na-COVID, di na-infect, na-infect. Ito ngayon ang bumabalot sa iyong katawan na virus. The same thing, faith under the atmosphere of expectation and hope. Ito na po yung, kumbaga, sistema, sirkulasyon ng iyong buhay. At tulad po, na sinabi dito sa Romans, 4:17 to 20, ito pa rin po tayo. Sa buhay po ni Abraham, sabi ito, as it is written, a father of many nations have I made you, in the sight of him whom he believed, even God who gives life to the dead. So, sa pagtingin po ni Abraham sa pangyayari na bagamat ang kanyang katawan ay hindi umaayon sa promise ng Lord, positibo pa rin po siya na doon sa pagtitiwala sa Panginoon na kayang baguhin ng Diyos ang kondisyon, ang lakas ng kanyang pangatawan upang mangyari itong pangako ng Diyos sa kanya. Sabi ito, even God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Ito po yung pag-iisip, paningin ni Abraham na ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, kung kanyang nagawa yung mga bagay na hindi nakikita ay makita. Ito pa kayang pangako ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Kaya sa kawalan ng pag-asa, ang kanya pong panindigan ay ang pag-asa. In hope against hope, he believed, in order that they might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. And without becoming weak in faith, he contemplated his own body, and now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in faith, but grow, praise God, sa kabila na under pressure, siya under pressure ng kanyang pananampalataya. Ano pong pinakita? Praise God, as I sabi ito, pinakita po ni Abraham, he did not waver in unbelief, but grow strong in faith, giving glory to God. Hallelujah. So, ganun po ka-importante, ang ingredients ng atmosphere of hope and expectation sa panahon
na ang ating pananampalataya ay sumasailalim ng matinding pressure. So, sa panahon po na humaharap ang ating pananampalataya sa under pressure, dito rin po natin makikita kung ano talaga ang laman ng ating puso. Kung sinasabi natin tayong mananamba ng ating Diyos, under pressure faith, na po, ipakikita nito kung ano ang kondisyon o kalidad ng ating puso bilang mananamba ng Diyos. So the motivations of the heart of worshipers were exposed after they experienced faith under pressure. The motivations of the heart of worshipers were exposed after they experienced faith under pressure. Testing and trials reveal if they pursue the blesser or pursue God alone or gold. Gold which speaks about needs and blessing in the image of worship. Ulitin ko po, the motivations of the heart of worshiper were exposed after they experienced faith under pressure. Testing and trials reveal if they pursue the blesser, the God alone, or gold, which speaks about needs and blessing in the image of worship. So ito po ang pinakita sa atin nung tatlong kaibigan ni Daniel, na si Sadak, Mesak, and Abednego. At nais ko pumasahe sa inyo ang Daniel chapter 3, verses 12 to 25. So medyo mahaba po ito. So makipagtiyaga po kayo sa akin sa pagbasa at pakikinig sa talatang ito. Daniel chapter 3, verses 12 to 25. Ang sabi po dito, praise God, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego, who pay no attention to you, O king. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. So si Haring Nebuchadnezzar po ay nagpagawa ng isang napakalaki na Diyos-Diyosang ginto na ang kanya pong batas, ang lahat ng mga tao sa Babylonia ay sumamba sa kanya pong pinagawang malaking estatwa na ginto na Diyos-Diyosan. But si Sadak, si Meshach at Abednego ay hindi po sumamba. Kaya po sabi ito, meron pong nagsumbong, nag-report kay King Nebuchadnezzar at kinumpronta ang tatlong ito. At sabi po dito, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Sadak, Meshach, and Abednego. So these men were brought before king. And Nebuchadnezzar said to them, it is true, Sadak, Meshach, and Abednego, that you do not serve my God or worship the image of gold I have set up. Now, when you hear the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music. So, meron din pong worship team, si King Nebuchadnezzar. Doon sa kanyang Diyos-Diyosan na ginto na pinagawa. Nga sabi kay Sadak, Meshach, at Abednego, kapag ka narinig ninyo ito, ang tugtugan ng iba't ibang instrumento ito, oras na panana upang sumamba sa aking Diyos-Diyosang pinagawa. So, sabi po dito, if you are ready to pull down, sabi po ni King Nebuchadnezzar, worship the image I made. Very good. So, ito po yung encouragement. Ano po ni King Nebuchadnezzar sa tatlong ito kay Sadak, Meshach, at Abednego. If you are ready to fall down and worship the image I have made, very good. So, but if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then, what God will be able to rescue you from my hand?
So sabi po ni King Nebuchadnezzar kay Sadrach, Meshach at Abednego, kung hindi kayo sasamba sa Diyos-Diyosan na ginto na aking pinagawa, ay patatapon ko agad kayo sa nagniningas, sa matinding apoy ng horno. Sa horno. Then, ang sabi ni Nebuchadnezzar, tingnan natin kung merong Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay. Then Sadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter." Ang sabi po ng tatlo, Aling Nebuchadnezzar, hindi namin kinakailangan pang i-depende ang aming sarili tungkol sa bagay na ito. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand. Ang sabi po ng Sadrach, Meshach at Abednego kay King Nebuchadnezzar, kung kumaman ay itapon nyo sa nagniningas sa matinding init ng horno, ang sabi dito, ay ililigtas kami. Ano po? Ng aming Diyos. At ang aming Diyos dito, ang siya rin may kapangyarihan na magligtas sa iyong kamay. Sa ating pong pagpatuloy, sabi ito, but even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. At kung hindi naman kami ililigtas ng Panginoon, ng aming Diyos, sa nagangalit na apoy dito sa horno na pagtatapunan mo sa amin, hindi pa rin kami maglilingkod, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na iyong pinatayo, na iyong pinagawa. Amen? So nakita po natin yung quality ng puso ni Sadrach at Meshach at Abednego bilang loyal and loving worshiper of the Father God. Hello? Loyal and loving worshiper of God. Na pinakita po rito sa alang paninindigan sa harap ng hari, kung hindi man kami under pressure, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ang iyong pinagawa. Then Nebuchadnezzar was furious with Sadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Sadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. Ano po? So sa galit ni King Nebuchadnezzar, 7 times pang pinainit. Ano po? Yung, itong horn ito, kumbaga, oven. The 7 times. At dito pinagapos si Sadrach, Meshach, at Abednego. At ang pinakamalakas, ay po dito, ng mga sundalo, ang silang naggapos at nagtapon kina Sadrach, Meshach, at Abednego sa nagangalit na apoy dito sa pugon o sa hornong ito. At makita ho natin dito, hallelujah, mas nauna pang namatay yung mga sundalo ni Nebuchadnezzar, nagtapon kina Sadrach, Meshach, at Abednego dito sa nagangalit na apoy, dito sa pugon o sa horno. So the king's command was so urgent, and the furnace so hot the flames of the fire killed the soldiers who took up Sadrach, Meshach, and Abednego. And the 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leapt to his feet in amazement and asked his advisors, were there 3 men that were tied up and thrown into the fire? And they replied, certainly, O king. He said, look, see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. So nagulat si King Nebuchadnezzar. Kasi po, ang sabi niya doon sa kanyang pinaka-advisor, di ba, 3 lang sila na ating pinatapon dito sa pugon na ito. Bakit? Sila 4 sila. At ang sabi ito, lumalakad lamang ito, ang mga ito sa apoy
na walang tali, walang gabos at hindi nasasaktan. At ang nakita ko, ang pang-apat, ay parang anak ng Diyos. So kasama nila ang Panginoon. So sa kabila po ng pangyayari na under pressure, yung kalang pananampalataya, ay nagpakita ng kamangha-mangha na pagkilos ang Diyos sa kaharian ng Babylonia sa pamamagitan ng tatlong ito na si Sadrach at Mesach at Abednego. Na dito po, dahil sa kanilang pagiging loyal, totoong mananamba ng ating Panginoon, ay sinamahan sila ng Diyos sa kanila pong pagsubok na hinarap. At nakita natin ang testing and trials ay nagre-reveal kung ano ang kalidad ng ating puso bilang tayo ay mga mananamba ng ating Panginoon. Sino ba ang ating pong talagang hinahanap? Sinong puso? The blessing or the blesser? So testing and trials reveal if they pursue the blesser, God alone, or gold, which speaks about needs and blessing in the image of worship. At sinabi din po ng Habakkuk 3:17 and 19. Habakkuk 3:17 and 19 to 19, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the fen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes me my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. So sa pinakita po ng Habakkuk 17 to 19, sa panahon po na naandun yung pagkabagsak ng kabuhayan, bankruptcy. Pinakita po dito kung ano yung laman ng puso ng mga tao na tunay na mananamba kung humaharap sa ganitong sitwasyon. Ang sabi po dito, bagamat ang uno ng ubos hindi na magbunga, ang mga hayop ay hindi na talaga manganak o bagsak ang kabuhayan, ang sabi ito, yet I will rejoice in the Lord. So mahirap po ito na sitwasyon. Kung hindi talaga sa biyaya at grasya ng Panginoon, na tayo ay tumayo, panindigan ang ating pananampalataya sa Kanya. Ito po ay mabigat na sitwasyon. Pero pinapakita na bagamat mahirap, under pressure ka, o yung pananampalataya sa ganitong sitwasyon, ay posible na mangibabaw ang ating pong sarili, ang ating buhay sa ganitong sitwasyon. Na pinakita po dito ng salita ng Panginoon. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of the deer. He enables me to go on the heights. He enables me to go on the heights. So possible pala po, sa kabila na merong bankruptcy o under pressure ang ating pananampalataya, ilalagay pa rin tayo ng Panginoon. Tutulungan pa rin tayo ng Panginoon na maging matatag, matibay, tumayo at maging matagumpay sa ganitong sitwasyon. Praise God. Under pressure, faith, praise God, stretches us into another level of growth in its size and stability. And number 2, upgraded faith, praise God. Under pressure, faith, stretches us into another level of growth in its size and stability. So number 2, upgraded faith by overcoming doubts, unbelief, and trials while we are consistently receiving the proceeding and prophetic word of God. Upgraded faith by overcoming doubts, unbelief, trials while we are consistently receiving the proceeding and prophetic word of God. Sabi po ng Romans chapter 4, verse 18 to 22, in hope against hope, he believed in order that he might become a father of many nations,
according to that which had been spoken, so shall your descendants be. And without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grow strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what he had promised, he was able also to perform. Therefore also, it was reckoned to him as righteousness. Praise God. So nakita po natin dito, pinakita rin po ni Abraham, praise God, na sa kabila na ang kanya pong kalagayan ng kanyang katawan ay laban sa sinabi ng salita ng Diyos. Ang pagsalita ng kanyang katawan, ng kondisyon ng kanyang katawan ay hindi umaayon sa salita ng Diyos, at sa natural ay ito po ay magbibigay ng pag-alinlangan, pagdududa sa salita ng Diyos. But sabi po dito ay nanatili si Abraham na matibay sa kanyang pananampalataya. Hindi humina ang kanyang pananampalataya, bagamat ang kanyang katawan ay hindi umaayon sa kanyang pinapanampalatayanan. Ganun din ang kanyang asawa, ang kalagayan ng katawan ng kanyang asawa. Ang sinapupunan ng kanyang asawa, hindi umaayon doon sa promise, sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap. At ang sabi po dito, patuloy si Abraham na tumibay, lumago, na matibay sa kanyang pananampalataya at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So upgraded faith by overcoming doubts, unbelief, trials while we are consistently receiving the proceeding and prophetic word of God. So sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya po, ang katotohanan, ang pananampalataya ay na-upgrade. Nalalabanan ang pagdududa, ang hindi pananampalataya, ang pagsubok sa pamamagitan ng ating pong patuloy na pagtanggap ng proceeding or the prophetic word of God. So sa ating pong upgrading ng ating pananampalataya, ang tangi pong reference point natin is not our feelings, our past experience, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos about our future. So your life must be formed and built by the proceeding or the now word of God. Your life must be formed and built by the proceeding or now word of God. So the process in upgrading faith will show us the shadow of doubts and unbelief we have. It will also reveal the weak points of our faith caused by unlikely experiences and natural perception. So the process of in upgrading faith will show us the shadow of doubts and unbelief we have. So yan po yung natural na ating pong haharapin. Na kapag dumaraan tayo sa proseso ng pag-upgrade ng ating pananampalataya, makikita natin yung pong shadow ng doubts and unbelief na meron tayo. At magre-reveal din ito ng area, of points of our, weak points of our faith, na kung saan ay, ito po ay nakabase, ang dahilan nito ay yung ating pong karanasan at natural perception, yung ating pong natural na pagkaunawa bilang tao, So ito po yung pinakita sa atin din po dito sa Genesis, 18 chapter 9 verse 15. Sa buhay pa rin po ni Sarah and Abraham, sabi po dito, Genesis 18, 9 to 15, where is your wife, Sarah? They asked him. There in the tent, he said. Then the Lord said, I will surely return to you
about this time next year. And Sarah, your wife, will have a son. Now Sarah was listening at the entrance to the tent which was behind him. Abraham and Sarah were already old and will advance in years. And Sarah were already old and advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to her, except as she thought. Amen? So ito po yung senaryo. Isa pong tagpo ng pagbisita ng Diyos sa tahanan ni Abraham at ni Sarah. At sa pakipag-usap ng anghel po ng Panginoon kay Abraham ay nakikinig sa likod ng pintuan nila, ano po, ng kanilang bahay, ng tent. Itong si Sarah at dalig yung pag-uusap patungkol doon sa pagkakaroon nila ng anak ni Abraham. At ano po yung naging response dito ni Sarah? Siya po ay napatawa. And sabi po niya dito, after I am worn out and my master is old, well, I now have this pleasure. So sabi po, kung kailan na kami matanda ng aking asawa, saka pa kami magkakaroon ng anak. Hello? Saka pa kami magkakaroon ng ganitong, kagalakan sa aming pumuhay na kami magkaroon ng anak. So sabi po, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? So ito po yung sinabi niyang Lord kay Abraham, na bagamat hindi nila aktual na kaharap si Sarah, dahil alam ng Panginoon kung ano ang naging response, ano po ni Sarah, doon sa sinabi ng Panginoon na sila ay magkakaroon ng anak sa next year. So sabi ng Lord kay Abraham, bakit si Sarah ay nagtatawa? Na sinabi niya na kung kailan na kami matanda na, saka kami magkakaroon ng anak. So sabi ng Panginoon, is anything too hard for the Lord? Sabi po ng angel of God, is anything too hard for the Lord? Ano bang bagay na mahirap sa Panginoon? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have son. So Sarah was afraid. So as she lied and said, I did not laugh. But he said, yes, you did laugh. So ito po yung una na nakita natin na response po dito ni Sarah. Nung i-confirm o sabihin ng Diyos kay Abraham na sila ay magkakaroon na ng anak. So, sa panahon na ang ating pong faith ay dumaraan doon sa process na ina-upgrade, hindi natin pwedeng maiwasan na hindi makita yung portion na tayo ay mahina or nagdududa. Ano po? Dahil ang ating pong pinakabasihan ay yung ating karanasan or yung ating natural perception. So, the increasing capacity of faith is always based on its power source. The increasing capacity of faith is always based on its power source, which is the proceeding on now word of God. Ang sabi po ng Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya po, sa process ng upgrading ng ating pananampalataya, ay napakahalaga consistently na tayo po ay tumatanggap ng now word or proceeding word. Kaya po napakalaki po ng ating pong benefits sa araw-araw na ating pong pakikinig dito po sa ating CB live streaming. Dahil kung saan ay dito ay consistently na napipid ano po yung ating faith ng now word or proceeding word. Na ito po ang siyang pinaghuhugutan, pinagkukunan ng kakayanang kapangyarihan
ano po, ng ating pananampalataya. Na dito nag-i-increase ang kakayanan, ang kapasidad ng ating pananampalataya from the proceeding, the now word of God. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya po sabi dito, there is no faith manifestation without first hearing the proceeding or rhema word of God. There is no faith manifestation without first hearing the proceeding or rhema word of God. Kaya po ang sabi ng Genesis 18:13 to 15, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. So ang tanong ng Lord, amen, na sinabi kay Abraham at kay Sarah ng Panginoon dito, is anything too hard for the Lord? So the rhema word, the personal rhema word na kung saan ay mag-uplift, magpapataas, magpapalakas ng pananampalataya na kung saan mayroong bahid ng pagdududa. Is anything too hard for the Lord? Alam po naman natin wala. Kaya sabi ng Lord, I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. And thank God, praise God. Alam po natin sa journey ng buhay ni Abraham, ni Sarah, ay naandon yung pag-upgrade din ang buhay po ng panampalataya ni Sarah. Hebrew 11:11, ang sabi po dito sa NASB, Hebrew 11:11, by faith, even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since he considered him faithful who had promised. Next, sabi po ng New King James Version, Hebrew 11:11, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Praise God. So, ibig sabihin po nito, we need a personal or rhema word or now word of God to overcome every shadow of doubts and trace of unbelief from our heart. So sa katayan po ni Sarah, sa pinakita po sa atin ng talata, sabi dito ng Hebrew 11:11, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child even she was past the age. Yung kanya pong dating pagtatawa dahil sa kondisyon ng kanyang kalagayan ng mag-asawa sa kanyang katandaan at sa kanyang pagiging bahog ay na ito po'y nabago. Nagkaroon ng upgraded faith. Amen? Na kung saan ang upgraded faith ay nangyayari, sa ating pagtanggap consistently ng now word or rhema word of God upang i-overcome natin ito pong shadow of doubt and trace of unbelief from our heart. Ang sabi po ni Dr. Jonathan David about the personal rhema word, a personal rhema is a specific word to a specific person at a specific time for a specific purpose. Reading ko po, a personal rhema is a specific word to a specific person at a specific time for a specific purpose, according to Dr. Jonathan David. Praise God. So gusto ko man pong ipagpatuloy ang ating pong tinatalakay ngayon na salita ng Diyos about increasing our spiritual capacity by the culture of growing faith. Dahil sa kapos na po tayo sa oras, ito po ating po ipagpapatuloy sa mga susunod na araw. Tayo muna po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapon ito, sa iyo pong ibinigay sa amin na oras, pagkakataon na amin pong mapag-aralan, mapagbulay-bulayan ayong salita, ayong mga salita, Panginoon, na patungkol sa kultura ng lumalagang pananampalataya na siyang dahilan upang amin pong espiritual na kalagayan o kakayanan ay lalo pa itong mapaunlad, mapalago. So,
sapagkat tunay po alam po namin, O Diyos, na sa bawat pagkakataon na iyo pong ibinibigay sa amin, ito ay kailangan po namin gamitin na kami ay umangat, lumago sa aming pong relasyon, sa aming pong pananampalataya, sa aming pong paglilingkod at pagsunod po sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinakita mo sa amin mula sa iyong mga salita sa buhay po ni Abraham, Panginoon, na bagamat dumaraan sa isang matindi, Panginoon Lord, na trials or testing bilang hallelujah, under pressure, Lord God, ang kalagayan ng pananampalataya ay kaya pa rin po namin na tumayo, Panginoon, na magpatuloy na matatag, matibay at dumalago ang aming pong pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ganun din nga po, Panginoon, hallelujah, na ang aming pong kalagayan, ang aming pong karanasan, ang aming pong damdamin na siyang nagbibigay ng pagdududa, ng pag-aalinlangan o di paniniwala sa iyo pong pangako, Panginoon, ay kayang din po namin itong pagtagumpayan sapagkat ang iyong salita, O Diyos, ay siyang amin pong tinatanggap na magbibigay sa amin ng kalakasan, parigan, at yung pong pag-upgrade ng aming pong pananampalataya ay aming pong maranasan sa mga salita mo, Lord, na aming pong lagi rin pong tinatanggap, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat ang panahong ito, O Diyos, ay paghahanda mo sa amin upang aming pong maranasan, maharap, Panginoon, ang hinaharap ng aming pong buhay, O Diyos, nang meron po inyong pagtatagumpay, Father God. At alam po namin, O Diyos, na yung assignment, Panginoon, na iyo pong pinagkaloob sa amin ay amin pong magagampanan, O Diyos, sapagkat ang aming pananampalataya ay patuloy na umaangat, patuloy na ito'y tumataas, O Diyos. At sa journey, Panginoon, ng aming pong buhay tulad po ni Abraham, Panginoon, hallelujah, ang challenge, Panginoon, O Diyos, ng kalagayan, sitwasyon sa buhay na hindi umaayon sa iyong mga salita ay mapagtatagumpayan namin, O Diyos, sa pangibabaw, Panginoon, ng mga salita mo, Lord, and now word, O God, na amin pong tinatanggap, O Diyos, in consistent basis, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa STV live streaming, Lord, na kung saan, Pare God, ay nagbibigay, Panginoon, sa bawat isa ng patuloy na kalakasan, paglago, Panginoon, ng bawat pananampalataya, ang aming pong spiritual station, O God. Hallelujah, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, na kami, Lord God, ay nagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong tinanggap sa hapong ito. At ganun din po, Lord, hallelujah, anuman po ang mga pinagdaraanan, anuman po, Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyo pong mga anak, Lord, hallelujah, sa kapangyarihan ng aming pananampalataya, maasa po kami, Panginoon, na aming pong maranasan ang katugunan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, maraming salamat po. God bless us all. And God is... Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.